Ang huling sumpa ng mangkukulam. Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng makakapal na kagubatan, nanirahan ang isang matandang babaeng nagngangalang Aling Sabel. Kilala siya ng lahat at kinatatakutan ng marami. Bulung-bulungan sa baryo na siya ay isang mangkukulam, isang babaeng may kapangyarihang magbigay ng sumpa gamit lamang ang tingin. Walang sinuman ang naglakas loob na lumapit sa kanyang maliit na kubo na nakatayo sa gilid ng kagubatan, na palilibutan ng matandang mga puno at nakapaninindig balahibong katahimikan. Isang araw, dumating sa baryo ang isang mayamang mangangalakal na si Dario. Palalo at punong-puno ng kayabangan, binaliwala niya ang babala ng mga taga-baryo tungkol kay Aling Sabel. "Mangkukulam? Kalokohan lang yan," sabi niya habang tumatawa. Isa lang siyang matandang babaeng walang magawa sa buhay. Isang gabi, habang naglalakad si Dario sa tapat ng kubo ni Aling Sabel, nakita niya itong nakaupo sa bintana, ang kanyang mga payat na kamay ay tila may tinatahi sa ere. "Dahil lasing at puno ng yabang," sigaw ni Dario, "ipakita mo sa akin ang mahika mo, bruha. Patunayan mo na hindi ka lang matandang baliw." Dahan-dahang inilingon ni Aling Sabel ang kanyang ulo, at nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala siyang sinabing kahit isang salita, ngunit ngumiti siya, isang ngiting malamig at nakapangingilabot na tila nanunuot sa kaluluwa. Kinabukasan, nagising si Dario na may kakaibang pakiramdam. Mabigat ang kanyang katawan at tila nawalan siya ng lakas. Sa kanyang pagbangon, napansin niya ang anino sa pader, ang kanyang sariling anino, ngunit gumagalaw ito ng mag-isa, na parang may sariling buhay. Sa simula, akala niya'y ilusyon lamang ito, ngunit habang lumilipas ang mga araw, palala ng palala ang kanyang sitwasyon. Naririnig niya ang mga bulong sa dilim, mga tinig na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa mga anino ng kanyang bahay. Sa takot, humingi si Dario ng tulong mula sa albularyo ng baryo. Nang makita siya ng albularyo, agad nitong sinabi, "Ikaw ay isinumpa ni Aling Sabel. Ang kanyang mahika ay sinauna at makapangyarihan. Ngunit may paraan para putulin ang sumpa, kailangan mong sunugin ang kanyang kubo at lahat ng gamit niya. Pero mag-ingat, sapagkat ang kanyang huling sumpa ang pinakadelikado sa lahat." Sa kagustuhang maalis ang sumpa, pinangunahan ni Dario ang ilang taga-baryo patungo sa kubo ni Aling Sabel. Nagtungo sila doon sa gitna ng gabi, may dalang mga sulo at asin bilang proteksyon. Pagdating nila sa kubo, naroon si Aling Sabel, nakatayo sa pintuan, tila hinihintay sila. "Akala niyo ba'y matatapos na ito sa pamamagitan ng apoy?" malamig niyang sabi. "Ang sumpa ko ay susunod sa inyo kahit sa kabilang buhay." Binaliwala ni Dario ang babala. Itinapon niya ang unang sulo at ang kubo ay agad na nilamon ng apoy. Habang nasusunog ito, narinig nila ang mga nakapangingilabot na sigaw, tila galing sa maraming tinig ng kaluluwa na nakakulong sa loob. Kasabay nito, nawala si Aling Sabel sa paningin, ngunit nanatili ang kanyang halakhak sa hangin, palakas ng palakas hanggang bigla itong tumigil. Akala ni Dario, tapos na ang lahat. Ngunit ng gabing iyon, habang natutulog siya, bigla siyang nagising sa tunog ng mga kalmot sa kanyang pintuan. Nang buksan niya ito, walang tao. Sa halip, may nakita siyang isang itim na balahibo sa lupa. Simula noon, lumala pa ang kanyang kondisyon. Ang kanyang anino ay naging mas madilim, mas malaki, at tila sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Sa huli, nawala si Dario ng walang bakas. Ang kanyang bahay ay natagpuang walang laman, ngunit ang kanyang anino ay nanatiling nakatatak sa dingding ng kanyang silid, hindi gumagalaw, hindi naalis. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa baryo na tuwing gabi, naririnig pa rin ang halakhak ni Aling Sabel na dala ng hangin. At sa dilim ng kagubatan, may mga anino na tila naghihintay sa kanilang susunod na biktima. Ang alamat ni Aling Sabel ay naging babala sa lahat, huwag hamunin ang mangkukulam, sapagkat ang kanyang sumpa ay walang katapusan.